So hi guys and welcome back to my channel. This is Life with Ro. So today is I'm going to do my basic workout since I just got back. So kailangan natin mag-workout guys because from last month, the whole month of December, ang dami natin kinain. Grabe. I think I gained like 2 kilos or 3 kilos something. Ang dami ko talagang kinain. Even my friends, they told me na tumaba ka. What? But yeah guys, let's be healthy this 2025. Hindi lang marami tayong pera because kahit gaano karami ang pera natin kung wala naman tayong good health, magkakasakit naman tayo. Yun pinaka bad thing about it. And also I think on the last part of December, nagka-fever ako, nagka-trangkaso ako because of, I think, mix na yon sa weather. At the same time, napagod talaga ako na sobra. Ang dami ko kasing ganap activities. But I'm not, hindi ako ano ba yun? Basta, I'm so happy with all the things na ginawa ko last December, from the food drive, from attending church activities, from Christmas party and all, from lahat talaga. Kasi part tayo ng church ministry, so we have to participate. Hindi lang tayo goer, but also we are servants or volunteers in church. So, ang dami natin kailangan gawin. So, right now, kailangan natin bumalik. Hindi sa ating dog program, but balik na po tayo sa ating fitness journey. And if you are watching right now sa channel ko, sana mag-workout ka rin. Kasi alam nyo, I was reminded also kasi yung boss namin last night, sinabi niya talaga sa amin ng aking kasamahan na kailangan yung mag-workout samtang Bisaya yun. Hanggat kaya nyo pa, hanggat kaya pa ng mga bones nyo. Kasi gaya ko ngayon, ang dami ko ng surgery, operation and all, and it's hard for me to do workout. Tapos pag hindi naman daw siya mag-workout, wala na talaga, magiging paralyzed na siya. So I hope everyone would learn something from all these things, na hindi lang yung business ng life yung iatupagin natin, but also our physical. Kasi yung physical natin, kung wala talaga to, wala na talaga din. I mean, mahihirapan ka na talagang i-navigate yung day-to-day mo, kung may work ka, physically and all, even mentally, dapat physically, ka talaga, able ka. So help me to join with me my workout. So again, hindi kailangan natin mag-workout ng regime ngayon kasi we're just get back. Babalik lang natin sa pag-workout, and today, basic workout lang tayo, stretching, parang yoga, at the same time, more on cardio something. But not so, basta easy workout lang today kasi kababalik lang natin. So tip yun guys, if you want to start your workout, huwag kayo mag-workout ng super heavy workout, okay? Try to start your workout with yoga, stretching, something like that. So don't over-workout yourself kasi pangit yun. Hindi yun magandang resulta. Okay? So more on sitting up, sitting down lang tayo ngayon kasi yoga nga ang gagawin natin. So I'm gonna start now. So this is gonna be a silent, all throughout this video is like a silent. I'm just gonna put in some music when I upload it. So start with your workout. So this is the basic cardio or stretching that I do before starting my workout. You just need to bend your head on your shoulder and hold it with your hand. Make sure meron siyang bending. Then count 16 times. And you have to do it like 3 times or 2 times per side. So I'm doing it right now on the right side. 6. Then on the left side again. Then put your hand on your knee. Tapos balik na naman tayo dito.
Ang stretching actually is, it helps your blood to circulate properly at the same time. Get ready your body on your workout routine. So most probably on the first and second or third day, gagawin ko ang stretching routine and also yoga thing. Kasi ayokong mabugbog ang katawan ko agad-agad. Kasi pag ganun, ang tendency is yung ang body mo is parang super tired siya after you workout. Instead, ma-stretch ka. So this is very easy, guys. Look at this. You just have to fold that way. Same pa rin 16 counts. Medyo marami nga lang ang aso dito sa kapitbahay namin, kaya ang daming mga ibon din. Kasi nasa parang province vibe kasi ako, but nasa city ako nakatira. Pero kung yung location kung saan ako nakatira ngayon is parang siyang remote area. Pero hindi. Actually, nearby lang talaga siya sa city. Ito yung disadvantage kung meron kang neighborhood na, I mean, you're living in your apartment kasi meron ka talaga yung neighborhood na kaya sometimes ayoko mag-workout kasi andun sila sa labas. Mga basic stretching lang itong nagawin. Dapat talaga may impact pag mag-stretching kayo. Hindi yung super ganyan lang. Pag ganyan lang, minitusin wala yung impact sa shoulder mo or sa hands mo. It should be like, mayroon siyang heaviness. Pag ganyan yung, ganyan. Yan. Hindi yung ganyan. Ganyan, wala yun. Ito naman is yung sa shoulder niyo. Mabend talaga siya. Well, by the way guys, itong workout ko na to is actually so by the way, itong workout ko is not just my own thing, okay? Meron akong coach before. At sinabi niya sa akin, kahit wala na ako sa gym, kasi nag-gym ako before way back, kahit wala na ako sa gym, pwede ko pa rin siya i-follow. Kasi for everyone naman to na routine. Again, this is a basic workout thing. Hindi ito yung workout na heavy workout. Stretching pa lang tayo kasi babalik lang natin. So kung nakikita niyo, ang dami ko ng taba. Ang dami ko na talagang taba. Huwag kayong mahiyak, mataba kayo. Mas mahiyak kayo kung wala kayong gagawin sa taba niya. Hindi ko alam pero kasi yung papa ko mataba siya. And now, ang dami niya ng complication talaga. Ang dami niyang complication sa heart, sa blood, sa liver, and all. Aside from being mataba, lifestyle din. Lifestyle din. Kasi dati, yung papa ko is very fond of smoking, drinking alcohol. Tapos, nung mga 50s na siya, hindi na siya
he stopped everything. Tapos nung COVID, ano din siya, nag-complicate din. So, we decided to stop. Pero last year lang na-find out namin na ang dami na ng complication. So, pina-check up namin siya at doon nga nakita mayroon ng enlargement sa mga heart artery ba yun, ganun. Tapos, ang dami na talaga, ang mahal ng gamot until now, under medication pa rin ng papa namin. So, isa rin yung sa nagpa-remind sa akin na huwag tayong maghintay na kung kailan tayo unwell na o hindi na natin kaya mag-workout. Diyan pa tayo mag-pursige. Kailangan ko mag-walking, kailangan ko na mag-running, o kailangan ko na mag-workout or stretching. Kasi wala na, huli na ang lahat. Ganun. So now, ang papa ko is really on diet. Para mag-loosen yung mga fats. Kasi ang fats talaga ng papa ko is grabe. Like 100 kilos siya before. Pag bumaba siya ng like 95 na siya. Again, pag nag-yoga kayo guys, huwag kayong masyadong ma-overwhelm. Dapat intact pa rin kayo. Kasi sometimes mayroong effect ang yoga. Hindi nyo kailangan maging pro sa pag-workout. All you have to do is marunong kayo sa mga basic. Hindi talaga. Kung regular kayo nag-yoga, yung lahat ng bones nyo dito, parang siyang mabibend na. Tapos kaya nyo na abutin yung tone na. But no, hindi ako masyado sa yoga kasi yun lang ako nag-yoga. Ay, seldom na ako nag-yoga kasi more on workout talaga ako na sa upper body tsaka sa legs. Ngayon, stretching kasi babalik lang. Dapat yung dito nyo sasakit siya.
Basta pag may mga spare time kayo, do it regularly. Kung baguhan talaga kayo, 2 times lang kayo mag-workout in a week. Pero kung gusto nyo talaga mayroong result, 3 times or 4 times a week. Pero ang advice ng gym talaga or yung mga workout trainer is pwede kayong mag-workout ng straight once na medyo malaki kayo. Straight talaga daily. Like 1 hour or 2 hours in a day. Pero, pag gaya yung katawan ko, huwag kayong mag-workout daily, of course. Mag-ano lang kayo, 3 times a week. Pag kung mas payat pa kayo sa akin, mag-workout kayo na. Actually, 2 times a week, but make sure lang na meron talaga kayong focus na workout na gusto niyo na makasuo upper body niyo, gusto niyo ma-stretch yung mga balakang niyo. Yung mga ganun. Malalaman niyo talaga kung wala na kayong workout kasi kahit konting galaw niyo lang masakit na talaga lahat ng mga parts niyo. Like dito and all. Tapos iwas na lang yun sa mga lahat kasi meron talaga tayong iniiwas. Kahit even yung shoulder natin. Hindi to talaga. Pinaka ano siya. Masakit din sa lahat. Lalo na pag stress tayo, lagi tayong susulat, lagi tayong sa computer, o lagi tayong nagtatrabaho talaga. Ito talaga yung parang painful na part. So maraming workout na pwede nyo gawin. Mag-planking kayo. Yan yung pinaka-normal thing na ginagawa ko kung masakit nandito. Stretching kayo, ganyan. Kahit nakaupo. Remember guys, nakaupo po ako ngayon. I'm sitting down right now, then having my workout. So, meaning to say, kahit nasa upuan lang kayo, kaya nyo mag-workout. Ito naman, both likod tsaka yung back nyo tsaka yung tummy nyo. Pati yung legs ko lang. Hindi yung madali na workout. Parang madali lang siya tingnan. Yun talagang pinakamay ng pag. Marami na kayong belly. Ay, dami ko ng belly guys. Ang sakit lang dito, tsaka dito, tsaka dito.
te? Exercise nga. Asa mo, te? Ako sa yung niya akong estudyante niya, sinabihan. Sige. Sinabihan mo ulit. Sige, te. Mental? Mental. Agwe. Iuli na natin. Hallelujah. Susaygoy yun kasi marami tayo na iduro. Basta lahat ng workout, para siyang basic guys, pero kung kayo na po mag-workout, hindi pa siya madali. Basta kailangan niyo ng determination, consistency, and discipline. Tapos mahalin niyo yung ginagawa niyo. Thank you everyone! So guys, before I'm going to end my stretching day today, I want to share with you one of my verse. So hindi ko siya like verse, but gusto ko siyang i-share at the same time reminder for everyone. So I'm going to read first in the English version or NIV. In 3 John 1:2, dear friend, I pray that you may enjoy good health, that all may go well with you, even as your soul is getting along well. In Tagalog naman, 3 John 1:2, minamahal kong kaibigan, ipinapanalangin ko na ikaw ay magtamasa ng mabuting kalusugan at naway magtagumpay ang lahat ng bagay sa iyo tulad ng maayos niyong kaluluwa. So hindi lang po ang spiritual part natin ang kailangan natin i-nourish, but also our physical body. So that's why I want to encourage everyone na let's be healthy, both physical and spiritual, so that everything will go well sa ating lahat. I mean, yeah, everything will go well in every journey na tatahakin natin. So let's keep on, both physical and mental and spiritual, guys. So God bless everyone. That's it. Again, the word is in 3 John 1:2. God bless everyone.